Dito nyo mapapansin kung talagang malakas na leader si PBBM, bakit si Martin Romualdez ang tila gustong mag-presidente. At ito ang gumagawa ng mga paraan at pagpaplano ang paghahangad na mas mataas na posisyon sa gobyerno, na kumikilos ito ng palihim sa sarili niyang diskarte, mga ayuda, akap, na inyong natatanggap galing sa mga politiko. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari sa ating bayan, na marami nang nakakaramdam at nakakapansin sa galawan ng mga politiko sa gobyerno, na patuloy tayong nagpapadala sa kanilang ginagawa upang manatili sila sa kapangyarihan, na marami ng maling nakikita sa administrasyong ito. Nasa atin pa rin ang desisyon kung gusto nyo pa magbago ang ating bansa laban sa mga ganitong uri ng mga politiko. Eto, panoorin nyo. Kung hindi lang po talaga pagkaswapang ito mga taong gobyerno po natin, matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Pagkaswapang kasi nila sa pera. Bakit? Sa halip na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuuna nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Maganda halimbawa ito ngayon, itong 288 billion na isiningit po sa pambansang budget. 288 billion. Binawasan daw ng 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran, wala mismo ho sa plano talaga ng pambansang gobyerno, isiningit po nitong sigurado ko'y magnanakaw sa perang ito. Pinipilit nila. Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan. Paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't nauwi dito sa Chacha? Nagpahayag naman si Manny Piñol sa mga nangyayari sa ating bansa. Binatikos nito si Martin Romualdez sa mga ginagawa nito sa gobyerno, ang galawang may paghahangad ng mas mataas na kapangyarihan. Eto, panoorin nyo. My dear people, mga minamahal kong kababayan, I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand, ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%. The lowest by any president in modern times. Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang kampo Marcos at kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed prime minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento. They impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento. They exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez.
I am not going to gamble the future of my children. I am not going to gamble the future of our province. Kaya nung magdesisyon ako na tumakbo bilang gobernador, gumawa ako ng programa to create an independent, virtual independent province of North Cotabato. Agriculture, productivity, food sufficiency, jobs for our people, health, at lubos sa lahat, scholarship for our children. My dear friends, we will focus on agriculture. There is no other way. Ang palay ngayon, 15. Ang bigas, 60. Hindi pwedeng magpatuloy yan. We have to do something about it. And we have to come up with a program to stop this. By doing improvements in agriculture, we have to go back to the basic. Hydrology study, soil analysis, and then we support our farmers by starting what I call corporate governance. Makikialam na ang provincial government sa pamamagitan ng provincial economic enterprise in buying the palay of your tatay and nanay sa magandang presyo at ibenta natin sa lokal na palengke sa magandang presyo. We will also support our corn farmers by buying their corn at a good price and, of course, selling feeds, supporting our livestock and our poultry programs. We have to go back to the basic issue of sending our children to school for free. We have to go back to the basic service of government to provide health, libreng ospital na ginawa na natin noong akong gobernador ninyo. Kung ganito ang nangyayari, maging maingat tayo sa pagpili ng mga politikong inilalagay natin sa gobyerno. Dahil sa oras na magkamali tayo, ay patuloy lang tayong maghihirap at hindi nagagaling pa ang sakit ng mga politikong sanay na sa gawaing mali. Tayo ang susugpo sa mga ito kung hindi tayo magpapaloko. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Kung gusto nyo ng pagbabago, iboto ang mga bagong kandidato na may tunay at malasakit sa bayan na